Yeah, good morning po. Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Monday po. Sa pagkakaalam ko ay ngayon ay pasukan. Kahapon bumili ako sa Pandayan ng photo paper ay napakadaming mga tao bumibili. Haba ng pila. Grabe. So ngayon ang unang araw maari ng pasukan o next week pa ang iba. So ngayon po, July 29, ang ating pong pag-aaral, isang mensahe para sa mga kabataan. Parang naulit na natin to, no? Ano na ba ngayon? Tuesday. Ay ano, Monday. Ano? Kahapon, tama po ko yung Mebs, ano? Isang mensahe para sa mga kabataan. So tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito. Kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at amin pong idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na aming maintindihan ito at kayo po ang patuloy naming sambahin. Mapalapit ang lahat ng mga kabataan sa inyo, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating key text, mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas. At ang salita ng Diyos ay mananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. So bakit sinusulatan ang mga kabataan? Sabi dito sa 1 John 2:14, dahil yung mga kabataan ay malalakas. Marami pang time ang mga kabataan. Wala lang masyadong resources yung mga kabataan dahil yung iba ay naasa pa sa magulang. Pero may mga tinatawag na young professional, yan ang malalakas. May mga pera, malalakas, pero kaunti na lang din yung time dahil nga nagugugol na sa trabaho. Pero yung wala pang trabaho, talagang purely nakaasa sa magulang, nandyan yung malakas at nandyan yung time. Na ang sabi dito, sa salita ng Panginoong Diyos, ang payo ay manatili para madaig ang kasamaan. Ang mga bata at kabataan, sabi sa mga makalangit na dako, taglay ang kanilang mga bagong talento, lakas at tapang. Ang kanilang madaling maakit na kalooban ay minamahal ng Diyos at nais niyang iayon sila sa kanyang mga banal sa ahensya. So marami ang mga kabataan din na mga aktibo sa gawain. So shoutout sa mga kabataan nating aktibo sa gawain at talagang naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi pa dito, ang ating mga anak ay para bagang nakatayo sa paghihiwalay ng mga daan. Sa bawat panig ay ang pang-aakit ng sanlibutan sa paghahanap ng sarili at pagpapakabuyo na tumatawag sa kanila palayo sa landas na inilatag para sa mga tinubos ng Panginoon. Of course, mga kapatid, nandyan yan. Lalo na ang mga anak ay sila ay mag-aaral na sa kolehiyo, di ba? Hindi na natin makokontrol. Sila na halos ang magdidesisyon. Pero malaking bagay at magiging panatag ang loob natin kung sila ay talagang nataniman ng salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. Yung Word of God ay kanilang talagang kinip at sila ay malapit sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi tayo mamumblema. Bagkos panatag tayo na sila mismo ay makakaakay ng iba pang mga kabataan. So nung ako po ay nag-aaral sa Manila, meron doon niyayaya ako sa Amigos, Adventist Ministries in Schools and Colleges. So yung Amigos na ito, mga kapatid, ay napakaganda. Dahil yung mga estudyanteng Adventist na nag-aaral sa, sa school, sa mga public schools, sila ay nagbubuo ng care group. Ayan, at doon nag-worship. Noon ay malapit yung aking school noon ay malapit sa PUP at maraming mga active na kabataan na nag-aaral doon na Adventist. Talagang aktibo sila sa pananampalataya. Kaya nagbubuo sila ng care group. Yun ang napakaganda. Kaya yung ating mga anak, kung ating matuturuan sila, yung mga kabataan, matuturuan sila ng salita ng Panginoon, sila yung magbubuo ng care group sa kanilang mga school. Maganda, di ba? Kung ang buhay nila ay magiging isang pagpapala, ayan na nga sinasabi natin, o sumpa ay nakadepende sa kanilang pagpili. Yung pag-aari sila ni Kristo, binili sila ng kanyang dugo ang pahayag ng kanyang pag-ibig. Nasa pagpili pa rin ng mga bata ang kanilang magiging landas. Pero tayo ay umaasa na pipiliin nila ang Panginoon. Pipiliin nila yung magbuo ng care group sa kanilang schools, di ba? O pipiliin nila na tumawag sa ating Panginoong Diyos. Yun ang napakaganda diyan. Dahil grounded sila sa Panginoon, no?
na ang kanilang puso't isipan ay sa Panginoon. Una pa lang kasi naturuan sila. So shout out sa mga magulang na walang humpay na nagtuturo sa kanilang mga anak ng salita ng Panginoon. Nabubuhay sila sapagkat iniingatan niya sila ng kanyang kapangyarihan. Ang kanilang panahon, lakas, kakayahan ay kanya na dapat mahubog, masanay at magamit para sa kanya. So lalo na sa AUP, no, kung mag-aaral ang mga kabataan doon sa Adventist school, marami tayong mga binuo na mga care groups doon, iba't ibang mga care group. Kung sa nursing, may care group din ng mga nursing. Kung accountant, meron din care group ng accountant. Yan, depende talaga sa pagpili ng mga kabataan eh. Pero syempre, meron din namang mga fraternity diyan. At meron din care group. O depende sa iyong anak kung anong sasalihan. Pero ang dapat na salihan ng inyong mga anak ay care group, mga kapatid. Yan, yung care group ministries diyan sa loob ng campus. Kahit anong kurso nila, may care group. Yan. Kung gusto nilang sumama sa mga marami mga theology, yan, meron din na care group ng theology. Pero nakakalat din naman yung mga theology students sa iba't ibang mga care group sa AUP. So napakaganda mga kapatid, no? So marami tayong ministries. Yan, ng mga care groups, mapa-public schools man ito, non-Adventist school o Adventist school, marami tayong mga care group mga kapatid na makakahubog sa ating mga anak. Pwede maging leader yung mga anak natin kung nahubog sila ng salita ng Panginoon. Nakadepende talaga sa pagpili nila, di ba? At least meron silang outlet, wala silang maidadahilan, di ba? Mga kabataang lalaki at babae, mag-ipon kayo ng karunungan, sabi dito. Lagi ninyong abutin ng mataas at tigit na mataas. Isang kakayahan na gamitin ang mga kapangyarihan ng isip at katawan na laging nakatanaw sa mga walang hanggang realidad na siyang mahalaga ngayon. So ang mga kabataan, kinakailangan ay mag-ipon ng karunungan. So sa district natin, meron tayong mga aklat dito para sa mga kabataan. Ayan, dapat makuha nyo na ito ngayon. Ilagay nyo lang sa isang lugar para yung iba rin ay makapagbasa. Defending my faith and reasons of the hope. Ayan, para makapagbasa rin ng ibang mga kabataan. Siguro lalagay natin sa Santo Rosario ito para madaling mahiram. O basta't ibabalik lang. Masigasig ninyong hanapin ang Panginoon upang kayo ay higit na madalisay, higit na mahubog ang espiritualidad. Kung gayon ay magkakaroon kayo ng pinakamabuting diploma na maaari kang makamit ng sinuman ang pagsang-ayon ng Diyos. Yan po mga kapatid, ano? Dapat mahubog sa espiritualidad. At sa atin, para mahubog sa espiritualidad yung mga kabataan, maisali natin sa Pathfinder Club o sa Master Guide Club. So, dinadalangin natin dito sa district natin, magkaroon ng ganong training. Kailangan lang po natin yung mga guro, mga teacher. Kaya lang sobrang busy ng mga Master Guide teacher natin. So, makahanap nawa tayo ng Master Guide na talagang magbibigay ng kanyang oras para mag-train sa mga kabataan kasi napakahalaga nito, mahubog spiritually. O, yung paraan ng ating church para mahubog sila sa spiritual ay sa pamamagitan po ng pathfindering. Gaano man kalaki o kaliit ang inyong mga talento, alalahaning anumang mayroon kayo ay pinagkatiwala lamang sa inyo. Kung gayon ay sinusubok kayo ng Diyos na binibigyan kayo ng pagkakataon na patunayang tapat kayo. So anuman ang ating talent mga kapatid, malaki man o maliit na mga kabataan, ang talento ninyo, yan ay dapat na magamit sa gawain ng Panginoon. No? Maliit o malaking talento, yan po ay sa Panginoon ginagamit. Yan ay ginagamit sa ating Panginoong Diyos. Maging tapat tayo sa ating tagapagligtas. Siya ang may-ari ng kapangyarihan ng inyong katawan, isip at kaluluwa. Ibig sabihin, katiwala lamang tayo. At nararapat gamitin ang mga kapangyarihang ito para sa Kanya. Ang inyong panahon, impluwensya, kakayahan, kasanayan, ipagsusulit sa Kanya na nagbigay ng lahat. So anumang meron tayo bilang mga kabataan ay galing ito sa Panginoong Diyos. Gamitin natin sa ating Panginoong Diyos. So yung pagiging youth, nasa 35. So kabataan pa rin ako ngayon. Ayan, 35. Pero malapit na maging adult na talaga. Pero nasa age pa rin ng kabataan. Na lahat ng meron tayo kakayahan at impluwensya, ang sabi dito, galing yan sa Panginoong Diyos. Yung talento, karunungan galing sa Panginoon na dapat gamitin
sa gawain ng ating tagapagligtas. Sa gayong hukbo ng mga manggagawa, mga kabataan, hukbo ng manggagawa yan eh. Tulad ng maibibigay ng ating mga kabataan na sinanay ng nararapat, gaano kadali na ang pabalitan ng napako na buhay at malapit nang dumating na tagapagligtas ay madadala sa buong sanlibutan. Yan ang napakaganda, no? Malakas naman power sa evangelism ang mga kabataan. Malalakas at masisigasig. Talagang eager sila, marami silang time pinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos yan. Dapat ma-inform ang mga kabataan na sila ay mga warrior ng ating Panginoong Diyos sa gawain ng pangangaral. Gaano kadali na darating ang wakas ng paghihirap at pagdadalamhati at kasalanan. Gaano kadali nakahalili ng isang pag-aari dito na may pagkasira ng kasalanan at sakit. Ang ating mga anak ay tatanggap ng kanilang mana kung saan mamanahin ng matutuwid ang lupain at maninirahan doon magpakailanman. Awit 37:29. Bukod sa mamanahin po sa inyo dito sa lupa, meron din mamanahin ang mga anak natin o lahat tayo doon sa langit na bayan magpakailanman. Kinakailangan lamang na tayo ay manatili sa Panginoon, manampalataya sa Kanya. Maturuan natin yung mga anak natin na piliin ng Panginoon at yung pagdadalamhati, yung kahirapan, ay mawawalang lahat yan sa isang sandali sa pagdating ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, ang pinakalundo nito, yung mensahe para sa mga kabataan, bilang mga kabataan, maghanda at tumulong sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa ikalawang pagkakataon. Merong isang kabataan na nagtanong, bakit pa darating si Jesus Christ sa ikalawang pagkakataon? Lagi naman na siya nandito sa sanlibutan. Yes, ang ating Panginoong Diyos ay present sa sanlibutan, 'di ba? Omnipresent ka ang Panginoon, pero hindi natin nakikita, 'di ba? Yung ikalawang pagdating ni Jesus Christ, yun ay makikita natin. Yun yung pangalawang pagpapakita. Kaya nga ikalawang pagpapakita. Ngayon hindi naman natin nakikita . Ang unang pagpapakita ng ating Panginoong Diyos ay nung nagkatawang tao siya. Ngayon, sa ikalawang pagkakataon, makikita natin siya sa lapaap na bababa. So maihanda ang bawat isa sa atin, lalo na ang mga kabataan, sa ikalawang pagdating ni Jesus. Kaya sabi dito, mga kabataan, kayo sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay mananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Kaya ipatuloy natin idalangin ang mga kabataan natin ngayon na patuloy nilang piliin ang Panginoong Diyos. Patuloy nilang piliin na paglingkuran ang ating tagapagligtas at wala ng iba. Ayan, patuloy nating idalangin sila kasi nasa kanila yung lakas . Nasa kanila yung maraming panahon. Ang mga magulang ay konti na lang yung panahon, 'di ba? Yun ang realidad niyan . Konti na lang din yung lakas pero maraming mga pera, 'di ba? May mga resources. Yung mga kabataan talaga naasa sa parents yung resources kasi walang resources ang mga bata, ang mga kabataan. Lakas lang, talino at time. Doon natin sila. O ibig sabihin, ang mga kabataan at ang mga magulang ay dapat na magtulungan sa gawain ng Panginoon. Combine dapat sa gawain ng ating Panginoon. Kasi pare-pareho mayroong kahinaan . Pare-pareho mayroong limitations, di ba? So kinakailangan sama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. At idalangin nga natin ang mga kabataan ngayon ay patuloy nilang piliin ng Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Dahil nakapaligid din sa kanila ang maraming tukso, lalo na sa social media. Maraming mga tukso, maraming mga kagalitan, maraming mga problema ang nakapaligid sa kanila na maaring hindi nila mahiwalayan, hindi nila maalis agad-agad. Pero ang Panginoon na makatutulong sa bawat isa. O sa umaga po na ito, ay patuloy nating idalangin ang mga anak natin, mga kabataan, na ang kanilang mga talento, ang lahat ng mga ipinagkatiwala ng Panginoon ay magamit sa gawain ng ating pong tagapagligtas. So ito po ang mensahe sa mga kabataan. Nawa po iparating natin sa ating mga kabataan ang mensahe na ito. At patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos. So pakinggan na po natin ang awit, papuri sa ating Panginoong Diyos. At pagkatapos ay prayer request po natin yung ating pasasalamat na isasama natin sa panalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Villasano. Isama natin sa panalangin, nagpapasalamat tayo. Si Sister Ana Rosbel ay meron ng improvement sa kanyang health. Nawa ay patuloy siyang lumakas. At dagayon din po mga kapatid, yung ating pong mga
kapatiran na nawalan ng mahal sa buhay. Ayan sila Sister Ria. Ang Bunag family ay isama natin sa panalangin na sila'y patuloy na i-comfort ng Panginoon sa mga oras na ito. So God bless po sa inyo pong lahat at ibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasalamat po sa inyo at papuri sa umaga na ito at kayo muli namin nakasama. Isang magandang lesson para sa mga kabataan patungkol sa kanilang mga kung ano lahat ng meron sila, gayon din kami. Ito ay kaloob po ninyo, karunungan, kakayahan, at lahat ng anumang bagay na meron kami ay lahat kayo nagbigay. Kaya marapat naman na kami ay magbalik. Nagpasalamat po sa inyo sa pamamagitan ng paggawa sa inyong gawain gamit ang mga aming mga binigay niya po sa amin. Kaya dalangin po namin sa umaga na ito na patuloy kami samahan ng Holy Spirit na tulungan kami na makahanap ng mga bagay na maitutulong namin sa gawain gamit ang aming kakayahan. Maliit man ito ay makatutulong po ito sa gawain sa pamamagitan po ng inyong banal na espiritu. Salamat sa pagkakataon na ito na muli kaming pinalalahanan na hindi namin dapat sayangin ang aming oras sa paggawa ng mga walang makabuluhang bagay, pagkus gamitin namin ang aming mga natitirang lakas, araw at oras sa paggawa sa inyong mga bukirin. At gayon din patuloy namin sinasama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon. Ingatan po kami sa maghapon na ito sa unang araw ng pagpasok, lalo ng mga bata. Yung mga may pasok na ay kung uulan man, sila ay bigyan ng malakas na resistensya. Sila ay safe sa anumang karamdaman, sakit. Gayon din namin dalangin aming mga munting hanap buhay na naway mag-sustain sa aming mga pangailangan. At kayo po nagpo-provide ng lahat, na kaya kami po ay nagpapasalamat at nagtitiwala po sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig. Dalangin din namin patuloy sa mga kapatiran na may mga prayer request. Ang pasalamat ni Sister Des Flores para sa kanyang kapatid na si Sister Darlene Ira na nag-i-improve na ang kanyang platelet. Nawa mapatuloy na kanyang kalusugan ay mag-improve sa mga darating na oras, araw, upang sa ganun makauwi na siya sa bahay at makita niya at mas pasalamatan ang inyong kabutihan at ang inyong pagpapagaling. At ito naman ay may balita, ay may kwento niya sa iba. Patuloy nawa siyang samahan ng Holy Spirit na patuloy siya palagi magtiwala sa inyo. Sana pa mang maganapan sa kanilang buhay. Dalangin din namin ng pasalamat ni Sister Ana Rosbel. Nag-improve na yung kanyang health, pero patuloy namin siya sinasama dahil patuloy ang kanyang recovery treatment sa mga sandali na ito. Tulungan po siya na maiwasan ng mga dapat iwasan, lalo na sa pagkain at sa pagpapahinga. Ipaturo po sa kanya mga the best na oras ng pahinga, the best na pagkain, the best na gawain upang sa ganun ang kanyang kalusugan na mapanatili niyang malusog at malakas habang siya ay naglilingkod para po sa inyo. Dalangin din namin patuloy si Brother Rafael Bandejas na siya ngayon ay naka-schedule para sa kanyang operasyon o gagawin sa kanyang shockwave o kung ano man ang gagawin sa kanyang procedure. Ay siya po ay inyong samahan sa sandali na ito, bigyan ng malakas na pangatawan, mga mahusay na manggagamot na inyong kamay na humipo sa kanya, maalis itong karamdaman na ito, makita niya ang inyong kabutihan at pagmamahal at maibahagi din naman niya ito sa iba. Tulungan po sila sa kanilang mga pangailangan, lalo higit sa pinansyal at sa iba pang mga bagay. Dalangin din namin patuloy ang iba pang mga may prayer request. Ang fast recovery ni Sister Angel Prianesa, ang kagalingan na tatay ni Ma'am Jamie, recovery din ni Kuya Arman, at gayon din si Jan Hunsya sa kanyang paggaling sa kanyang karamdaman. Comfort pa rin patuloy ang aming panalangin para sa Bunag family at kina Sister Rhea sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Patuloy naman maging makita nila yung kabutihan sa kabila ng kalungkutan na kanilang nararanasan sa mga sandali na ito. Dalangin din namin patuloy ang iba pang mga prayer request ng kapatiran.
ang mga pamilya na nakikinig ngayon, kasama ng family na Sister Emmy Makalalag, si Manu John, kanya si Brother Eliseo, ay patuloy nyo samahan sila sa kanilang gawain araw-araw. Ngayon din ang baby na nasepunan na family na Reynard, Wenzel Garcia, Ruby, Annie, Nicolo at Andre, naway patuloy silang manampalataya sa inyo at malayo sa anumang tukso ng kaaway. May tukso man ay patatagay niyo po sila na kayo makita niya at hindi ang mga tukso na ibinibigay ng kaaway. Dalangin din namin ang pamilya nila Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kasama na sila Annie, Patrick, Nicole, Trixie, Eusebio, at patuloy nawang nila makilala na lubusan ang aming tagapagligtas, ang ating manunubos na mauwain, mapagpatawad at mapagmahal na Diyos. Kaya din namin dalangin si Sister Melissa Gamboa, kasama ng kanyang buong pamilya, ang kanyang anak Brother Melvin, na patuloy nilang samahan sa kanilang araw-araw na pamumuhay, makita patuloy ang inyong kabutihan sa bawat sandali. Ngayon din si Brother Rudy Masiklat, Sister Aiza Irilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin Pa, Brother Buboy at iba pa mga nagtatrabaho sa malayo sa kanilang pamilya. Ngayon din yung tatay ni Sister Joy Valencia na nasa ibang lugar na hindi niya kasama ang kanyang pamilya ngayon. Tulungan po siya sa araw-araw na kanyang pamumuhay roon, na siya makalabas na at makalaya na at siya ay makasama ang kanyang pamilya. Kalakasan din ang aming dalangin kay Ate Lorna, Kuya Bobby sa kanilang mabibigat na trabaho sa araw-araw at kagalingan, recovery, at kay Ate Grace Samano, Sister Amy Kilantang, Nanay Pina, Tatay Rudy, Rico Hermoso, kay Baby Josiah, Brother Benjamin Munti, si Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Love Joy Diwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Porpon, Ma'am Sheila Casamorin, Feli Domingo Gucheco, Brother Lorenzo, Sister Lorna, Brother Munti, Cabiete, Sister Ana Manuel, Christopher Omali Coderes, Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, at ang lahat ng mga kapatiran na hindi namin nabanggit, kasama ng mga prayer request na laman ng aming isipan sa mga sandali na ito. Nais namin sama lahat sa panalangin. Alam namin na nariyan kayo para pakinggan kami, para ipagkaloob ang aming kahilingan. Samahan niyo po kami sa aming araw-araw na pamumuhay at naway makita namin palagi ang inyong kalooban at hindi ang tukso ng kaaway. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin at patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.